Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Ipunin bahan mga doktrina para sa kaligtasan. Yan, hello. Okay no, so ngayong gabi ako yung magmo-moderate. Pero bago muna yan, bigay ko muna sa kanilang mga greetings. Ating unahin si Sanrio. Mother Sanrio, good evening sa iyo. Unmute. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa totoo lang, ngayon kinakabahan ako kasi magagaling yung mga host. Nanliliit ako. Parang hindi ko deserve. Pero magandang gabi po sa lahat ng mga kapanalig nating Katoliko dito at sa mga hindi po Katoliko, sa mga kapatid kong Islam na nakasuporta din po sa akin. Maraming salamat po. Ipagdasal niyo po ako, kinakabahan ako sa mga host. Hindi sa kalaban ko dun sa host kasi masyado silang magagaling para makapag-presentation na ako dito. Naiiyak ako kasi parang hindi ko ina-expect at hindi ko inaasahan na makakapag-presentation ako sa punto por punto kasi akala ko dun lang ako sa page ni Kuya Jando, kaya natitense ako doon sa mga host. Kaya mga kapanalig, ipagdasal niyo ako at ibigay ko yung best ko bilang isang Katoliko. Ipagtatanggol natin ang simbahan sa abot ng ating makakaya sa tulong ng banal na Espiritu Santo. At hindi ko po siya nakakausap pa ang Holy Spirit. Linawin ko lang. Sa tulong po at gabay ng Holy Spirit, ibibigay ko yung kakayanin ko para po may pagtanggol natin ng ating simbahan. Yun lang po, Kuya Jando. Maraming salamat po. Yun, no? So, ang galing, nilinaw niya na hindi niya nakakausap. No, gabay lang, gabay. Okay, move naman tayo sa kanyang mga katunggaling ngayong gabi. Ang magpapatunay si Brother Mark Umbaw. Mark Umbaw, are you ready? Mark Umbaw. Teka. Hello, bro. Good evening sa'yo, bro. Mark Umbaw. Andyan ka na? Mukhang wala pa si Mark Umbaw So, hindi, nakamit pa rin ako kanina pa eh. Oo, kapatid. Ngayon okay na. Narinig niyo ako, Brother Jando? Narinig niyo na ako? Mag-open camera ka. Wait lang. Hello? Yan. Malinaw yung boses ko, kapatid? Yes, malinaw. Greetings ka muna. Okay, mapagpalang gabi sa lahat ng bumubuo ng punto por punto sa aking katunggali. Higit sa lahat sa ating nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Ngayon po, muli, nagbabalik ako sa punto por punto para itayo or ipangaral ang kanyang ebanghelyo. Okay? Tama po si Brother Sanrio na humiling tayo, umasa tayo sa Espiritu Santo, hindi sa magisterium or scholar, hindi nangangahulugan na umaasa tayo sa Espiritu Santo ay nakikipag-usap tayo sa Holy Spirit, kundi yung ipapahayag natin ay magmumula sa Kanya. Yung ipapahayag natin ay magmumula sa nag-iisang Espiritu at walang iba yun kundi ang Diyos Ama. Salamat! God bless! Okay, thank you. At kakarating pa pala ni Brother Wendell. Wait lang ha. Kakarating pala ni Brother Wendell Talibong from Ozamis City. Brother Wendell, good evening sa iyo, Brother Wendell.
Good evening, Brother Jando, at sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay. Good evening at welcome. Yan. So, ngayong gabi, hello. Ngayong gabi, magkakaroon tayo ng talakayan. At ang ruling po dito, dahil ito ay punto por punto, so hindi siya masyadong paligoy-ligoy, straight to the point talaga ang issue, kaya 10 minutes lahat. 10 minutes ang stand, 10 minutes ang cross-examine, 10 minutes ang rebuttal, at ang final conclusion. So, ito yung ating mga kadalasan na ruling dito. Dapat unang-una, open ang camera. Yan, both sides, open naman ang camera. Pangalawa, no below the belt words. Bawal ang mga below the belt. Pangatlo, be honest. And then ito yung mga additional na mga rulings. Ang lahat ng tanong ay kailangan sagutin ng 1 minute lang. Kung sumasagot, 1 minute lang talaga. 1 minute. Pagkatapos ng 1 minute, next question. Kailangan lahat ng tanong at lahat ng sagot nasa paksa. Kung ang tanong ay pasok sa paksa, kailangang sagutin. Kung ang tanong ay categorical question, sumagot muna ng categorical, then clarification for 1 minute. Pag merong objection, kailangang idaan muna sa akin. Huwag makakalimot na kapag may objection, kailangang idaan sa akin. And then, wala tayong personal attack. Walang personal attack. Huwag sabihin ni Brother Mark Umbaw na maganda si Sanrio. Huwag ring sabihin ni Brother Sanrio na pogi itong si Mark Umbaw. Dahil yan ay personal attack. Walang mga fallacy questions. Dapat, pag religious ang pinag-uusapan, no fallacy questions. Kaya na lang halimbawa, yung mga tanong gaya ng, ititigil mo na ba ang iyong kasinungalingan o papatuloy ka pa sa iyong pagsisinungaling? Yan ay isang fallacy dahil hindi pa nga napapatunayan na declare ka na sinungaling. Fallacy questions ay hindi pinahihintilutan ng punto por punto. Dapat with all honesty tayo rito. Okay. So, ready na ba ang both sides? Handa na po ako, kuya. Okay. Ang affirmative ngayong gabing ito, si Mark Umbaw. Kung saan, kanyang titindigan na ang iglesia na kanyang kinaaniban ay tatag ng Panginoong Hesukristo. Sanriyo naman ang magne-negative. So, Brother Mark Umbaw, ready ka na ba dyan, Brother Mark Umbaw? Brother Mark Umbaw, ready ka na? Bro, nabanggit mo ba ilang minuto presentation ni Mark Umbaw? Teka. Ba't hindi siya makapag-unmute? Hindi pala siya co-host. Okay, hanapin ko muna si Mark Umbaw. May co-host. Ano yan, Brother Angel? Ilang minuto ba ang presentation niya? Malinaw na ba? 10. Ilang minuto presentation niya? Tag 10 lahat, bro, Angel. Okay, sige. Tag 10 lahat ng minuto. Okay. So, let's get ready na para sa naturang talakayan. Okay, Mark Umbaw, ready ka na, Brother Mark Umbaw? Yes po, kapatid. Ready na? Sige, pag nagsalita ka na, your time will start. Okay, start na po ako, Brother Jando. Okay. Patutunayan ko, ang born again, ang true church, ang iglesia na tinayo ni Joshua na binili ng kanyang tugo dahil ito yung mga dahilan ko, 12 pillars or 12 na poste, 12 poste ito na nagpapatunay na ang born again ang totoong iglesia. Okay, una, ko lang, pasadahan ko kasi 10 minutes napakaiksi. Ang binigay sa ating oras ay napakaiksi. Pasadahan ko lang lahat, no? Ang born again ay nagsimula mismo dun sa founder. Bakit? Sa John 3:3 yan.
pinangaral ni Yahushua ang born again. Pangalawang poste na itatayo ko, ang born again ay mababasa sa scripture. Kumpara sa Catholic, hindi mababasa. Ang Roman Catholic, hindi mababasa. Pangatlong poste, ang born again ay nangangaral na hindi hihigit sa ipinangaral ng mga apostoles, kabaliktaran ng Roman Catholic. Ang born again ay nabautismuhan sa pangalan ni Yahushua sa Acts 2:38, Romans 6:34, Galatians 3:26-27, Acts 19:4-5, kung saan hindi sinunod ng mga Roman Catholic kasi nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Holy Spirit ni isang apostol, walang sumunod sa ganong bautismo dahil alam nila ang pangalan ng nabautismuhan tayo sa pangalan ni Yahushua dahil binabautismuhan sa kanyang kamatayan. Hindi namatay ang Ama, hindi namatay ang Holy Spirit, kaya tayo binabautismuhan sa kamatayan ni Yahushua, kaya tayo dapat ibautismuhan sa pangalan ni Yahushua. Panglimang poste, ang born again, nagmula ang kanilang kaloob na maging obispo, mangangaral, pastor, ebanghelista, nagmula yan sa iisang espiritu at walang iba yan kundi ang Diyos Ama. Ang talata niya, kapatid, basahin nila kasi maubos ang oras ko, Ephesians 4:11, 1 Corinthians 12:4-5, Acts 1:8-8, at 2 Peter 1:21, John 20:21-22. Tapos, ang born again ay wala sa ilalim ng kautusan, hindi katulad ng mga Roman Catholic, kailangan nilang ganapin ang kautusan, ariing banal sa pagsunod sa kautusan. Hindi ganon ang tinuturo ng kasulatan, kundi magmahal ka na sunod mo ang buong kautusan. Pampitong poste na itatayo ko ay ang born again ay isinilang sa salita ni Yahushua. Ang talata niyan ay James 1:8. Dito ako mamaya mag-focus sa pangpito, pero pasadaan ko ng saglit. Kaya ang born again ay makakapag-interpret, makakapangaral, makakapagturo, makakaunawa ng scripture. Dahil ito mga talata, kapatid, i-take note nyo po, importante po ito. 1 Corinthians 12:8, Mark 13:11, Luke 11:13, 2 Timothy 2:7, napakarami pa po daw pag pinag-usapan ng Holy Spirit. Kaya umaasa ang born again sa patnubay at gabay ng Holy Spirit, hindi sa magisterium, hindi sa scholar. Pangwalo, ang born again ay katuparan nung John 10:16. Ano 'yon? 'Di ba may nabanggit na unang kulungan at may mga kawan na pag-iisahin. Katuparan ang born again. Bakit? Kasi kumalat ang mga born again na pag-iisahin, yung sasabi nila thousand denomination. Ang sabi sa John 10:16, pag-iisahin niya at magkakaroon ng iisang pastor or pastol. Ang born again, ang ulibong ligaw na ikakabit sa punong ulibo. Mamaya, mag-focus ako dyan mamaya, babalikan ko yan. Tapos, sa pangsyam na poste, ang born again ay protestante. Madalas ko naririnig, pinasasama nila ang salitang protestante, pero hindi nila alam si Yahushua at lahat ng alagad ay protestante. Mamaya, maganda, magtanong si Brother Sanrio sa bagay niya para mabigyan ko ng linaw bakit nabanggit kong protestante si Yahushua at lahat ng alagad. Pang-sampung poste, ang born again ay totoong nakaganap ng Eucharist. Mamaya, mas maganda, tanungin na lang niya ako dito para magbigay ko ang buong detalye kung bakit ang born again ang totoong nakaganap ng Eucharist at hindi ang Roman Catholic Church. Pang-11, ang born again ay totoong universal ayon sa mababasa sa Romans 1:8 dahil ang mga ang pananampalataya ng mga apostol kay Yahushua ay balitang-balita sa buong mundo kung saan sila ay mga born again. Kung walang born again sa mga apostol, sa mga alagad, walang maliligtas sa kanila, kaya lahat yung born again, ang pananampalataya nila ay balitang-balita sa buong mundo. Pang-11 o pang-12, ito yung huling-huli. Ang born again ay binili na sariling dugo ni Yahushua, kaya lahat ng kasalanan, yung past, present, at future, binayaran ni Yahushua sa cross of Calvary. Hindi katulad sa mga Roman Catholic, yung nakaraang kasalanan lang, kaya sila walang pinagkaiba sa mga Hudyo. Mamaya, tanungin sa ni Sanrio itong mga poste ko para doon ko nalang linawin kasi napakaiksi ng oras. Tututukan ko muna yung pang-7 na poste at pang-8. Dito ako magtatagal. Kasi marami pinalalabas ng Roman Catholic na nakakausap mo yung Holy Spirit? Nakakausap mo yung Holy Spirit? Kaya pinagkakamalan ng mga born again na may diferensya sa pag-iisip or lumalapastangan sa Holy Spirit. Mali.
Basa ako ng isang talata. Ito yung binabatayan ng born again. Sa 1 Corinthians 12:8. Sabi sa 1 Corinthians 12:8, sapagkat sa isa sa pamamagitan ng Espiritu, ibinigay ang salita ng karunungan. Yung pala, galing pala sa Espiritu ang karunungan, no? At ang iba ang salitang ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Yung karunungan, tapos yung kaalaman, nagmumula sa Espiritu. Kaya umaasa kami sa Espiritu, hindi sa magisterium or scholar. Pagtitibayan, hanap pa tayo ng isang, bigay pa ako ng isang talata, magpapatibay sa stand ng born again. Sa stand ng born again, Mark 13:11. Sabi dito sa Mark 13:11, at pagka kayo'y dinala sa harap ng mga kapulungan at kayo'y ibinigay, ay huwag kayong mga balisa kung ano ang inyong sasabihin. Malinaw, no? Huwag kayong mabalisa kung ano yung sasabihin. Dadapwat ang ipagkaloob sa inyo sa oras na iyon ay siyang inyong sasabihin. Saan manggagaling yung sasabihin namin? Saan manggagaling? Ito, tuloy natin yung pagbasa. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. Ngayon, meron pa yan sa Luke 11. Sa Luke 11, basahan pa natin, tibayan pa natin, kasi mahirap gamitin to ng katunggali natin na lilimitahan ka na umasa ka sa Holy Spirit, na kung saan lahat ng talata pala dito, pati pa ng mga alagad, ay pinagkalooban ng Holy Spirit, kaya pala sila sinugo. Nakatanggap kami nung binautismo kami sa pangalan ni Joshua, nakatanggap kami ng kaloob ng Holy Spirit sa Acts 1:8, na kung saan bibigyan kami ng kapangyarihan, magiging saksi kami mula Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Sa Luke 11, tibayan pa natin yung mga talatang binigay ko para wala nang palusot or wala nang maidahilan pa itong ating katunggali na wag gagamitin sa akin yung magisterium siya scholar. Kasi hahanapan ko siya ng talata na bumase ka sa magisterium ng Katoliko at scholar para maunawaan mo ang scripture. Kung wala siya maibigay na talata, ay hindi maka-Diyos yan. Hindi sa Diyos yan. 11:13. Ano sabi sa 11:13? Pagtibayan pa natin yung aking stand. Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Okay? Gaano pa kaya ang inyong ama, sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya. Hingin lang natin ng Holy Spirit. Hingin lang natin ng Holy Spirit para magkaroon tayo ng pagkaunawa at tamang interpretasyon sa nakasulat. Hindi sa magisterium, kapatid, linawin ko na para hindi tayo pababalik-balik kasi hahanapan kita ng talata. Huwag mo akong gagamitan ng referensya kasi spiritual ang pinag-uusapan natin, ang pinag-uusapan natin eternity, pero pag ang mga basihan mo puro labas sa scripture, mamaya bibigyan kita ng talata na malaking pagkakamali yan. Susundan kita dyan. Pero sa ngayon, lipat ako sa pangatlong poste na sabi kong, sa pangwalong poste na ano, ito marami, ang sabi sa John 10:16, may unang kulungan na nababanggit siya. Sabi niya, hindi kayo, maliban sa kulungan ito, meron pa daw siyang ibang tupa na wala dito sa kulungan na ito. Sabi sa John 10:16. Sabi niya, gagawin ko silang isang kawan at magkakaroon sila ng isang pastol. Walang iba kundi si Joshua. Linawin ko to. Ang Katoliko ba isang kawan? Pinagmamalaki ni to ng mga CFD, isang kawan na sila. Ang sabi sa talata, gagawing isang kawan. Naganap sa Roman Catholic, hindi, dahil simula pat sa pool, sila ay isang kawan na. Eksaktong-eksakto sa description ng totoong iglesia, ang alin? Ang lahat ng description ng scripture sa born again. Yan, tapos na rin. Okay. Si Mark Umbao parang hinabol. Okay, Brother Mark Umbao, inom mo na ng tubig.
Wala kang hinabol eh. Baka inom ng tubig. Okay. So, paalala ko lang, no. So, ang nanonood sa atin ngayon sa YouTube ay umaabot ng 323. At sa Facebook naman ay tumataginting na 284. So, meron pa dyan sa live ni Brother Wendell. Nandun din sa live ni Brother Aljan, Brother Rommel. So, magwa 1,000 na yung ating views ngayong gabi. Meron pa sa Zoom. No? Kaya, so, ano na tayo? Tanungan na tayo. Ready ka na ba sa patatanong, Brother Sanrio? Kuya Jando, meron na po muna akong lilinawin bago ako magtanong sa kanya. Ano yan, brother? Naglatag po siya sa presentations niya, wag daw po siyang gagamitin ng standard references. Pwede po ba yung ganon? Hindi. Dahil wala sa pinag-usapan na bawal gumamit ng standard reference. Ang sinabi niya sa ang titindigan dito, Biblia at referensya. Dahil let us all be honest. Kaya nga sabi ko kanina, nasa rule, let us all be honest. Pag nililimitahan ang katunggali, hindi na yan honest kasi nililimitahan niya eh. No? So ready ka na ba, Brother Sanrio? Always po, kanina pa. Okay. Ulitin ko, Mark Umbaw. Ang patunay dito, Biblia at referensya. Ang referensya ay isang palatandaan na hindi ka nagpa-private interpret. Yan ang purpose kung bakit may referensya. So, ang topic, titindigan ni Mark Umbaw na ang kinaaniban niyang iglesia ay founded by Jesus Christ. Brother Sanrio, ready ka na ba sa iyong katanungan? Kanina pa po, Kuya Jando, ready na po. Sige, pag nagsimula ka, mag-start na yung time. 10 minutes lang ito. Go ahead. Naglatag ka sa akin ng 12 pillars. Unang pillars, sabi mo ang born again Christian oneness ay nagsimula sa founder. The question is, sino ang founder ng born again Christian oneness? Walang iba kundi si Yahushua. Walang iba kundi si Yahushua kasi ipinangaral niya sa John 3:3, you must be born again. Mismo ang founder ang nagsimula sa kanya at siya mismo nangaral. Next question. Kung si Yahushua o si Jesus ang founder ng born again Christian oneness, di ka bang magbigay sa akin ng third references na born again Christian oneness ang siyang founder ninyo ay si Jesus? Meron ba? Maliban sa John 3:3 at sa Day of Pentecost, maliban sa tinupad namin ang kanyang kautusan, maliban sa bunga ng aming pananampalataya kay Yahushua, maliban doon, referensya, honestly, gusto ko sabi nga ni Brother Jando, maging honest ako, wala akong referensya kasi hindi ako, pagdating sa spiritual, hindi ako babase sa referensya, magisterium at scholar. Next question. Okay, sabi mo ang born again Christian oneness mababasa sa Bible. Pwede mo ba akong latagan ng talata na may mababasa kang born again Christian oneness sa Bible? Ilatag mo yung sitas. Walang isang sitas, kapatid. Ang born again oneness, walang isang sitas. Deuteronomy 6:4, yung one God. Oo, wag ka magkaroon ng ibang Diyos. Tapos yung born again nasa John 3:3. Walang isang talata kasi kapatid, yun yung naging kahinaan ng Katoliko na kaya sila naliligaw dahil isang sitas, buong doktrina na nasa isang talata lang, mali. Mahirap pa patunayan yon. Buong doktrina mo, next question. Hanapin mo sa isang talata. Next question. Ang sabi mo sa ikalawang pillars ng born again Christian oneness, may basa sa Biblia na born again Christian oneness. Sinabi mo yan kanina, ikalawa. May mababasa ba? Pag walang mababasa, inaamin. Pag wala bang mababasa, sinasabi mo ba na hindi tama yung nilatag mo kanina? Pag hindi mababasa, yes, hindi tama.
tinatayuan ko yun. Yung oneness na sinasabi, kasi sinusundan ko lang naman yung katawagan ng mundo sa oneness born again. Ang stand ko talaga, kung madalas ko na binabanggit kay Brother Jando yan sa programang ito, one God believer ako na born again. One God believer na born again. Yung one God believer, naniniwala sa isang Diyos, maraming talata yan. Kasi ang ibig sabihin ng oneness, pagkaisa ng Diyos, isa lang ang Diyos, absolute one ang Diyos. Next Kung yan question. ang pag-uusapan natin, marami akong talata niyan. Ang sabi mo, ang born again Christian oneness ay hindi hihigi sa Bible. Pero ang sabi mo, walang mababasang born again Christian oneness. Inaamin mo ba na humihigit ka na sa Bible? Kasi wala naman palang born again Christian oneness na mababasa sa Bible, or no? No, hindi ka humihigit. Kasi yung katuruan mismo, yung katuruan ng isang absolute God, na isang nag-iisang Diyos, na walang ibang Diyos ang Ama, nasa scripture yan, hindi kami lumalagpas. Yung katawagan, yung word for word na sinasabi mo, maaaring, kung yan ang pamantayan nyo, pamantayan nyo yan. Pero ang pamantayan ko at pamantayan ng Diyos, yung doktrina masusumpungan sa nakasulat. Ang doktrina masusumpungan sa scripture, hindi sa referensya. Okay? Yung doktrina na may isang Diyos at kailangan mong ipanganak muli, ay matatagpuan sa scripture, hindi katulad ng katuruan ng Roman Catholic. Next question. Yes, pamantayan Diyos sa pamantayan mo. Sabi mo rin, ang born again Christian oneness ay dapat hindi higit sa Bible, pero bakit sinabi mo nasa Bible ang born again Christian oneness? Kaninong pamantayan to? Sa o sa'yo? Pakisagot. May lilinawin ako, kapatid. Tapusin ko na yung argumento. Tapusin ko na yung argumento mo dyan. Okay? Wala akong sinasabi yung oneness born again Christian ay mababasa. Kahit i-rewind natin ang video na to, wala akong sinasabi. Ang sinasabi ko, yung doktrina, nagmumula ang aming doktrina, ang born again mababasa. Ito ang sabi ko, yung eksakto sinabi ko. Ang born again ipinangaral. Ang born again mababasa. Ito ang sasabi ko, wala akong oneness. Huwag mong ipilit yung isang salita na hindi lumabas sa aking bibig. Huwag niyong gamitin yung hindi ko sinasabi. Ang sinabi ko, yung born again mababasa. Pinangaral ni Yahushua at ginagarantiya ko sa iyo na maibibigay ko sa iyo yan, yung talatang yan. Next question. So, inaamin mo ba na lang born again oneness sa Bible, pero may born again? Yes or no? Yes na yes. Okay. Wala ngang isang talata, kapatid. At sabi ko nga sa iyo, kapatid, katawagan ng mundo yung oneness at trinitarian. Pinag-iiba kasi yung oneness at trinity. Kung tutusin, ayoko gamitin yung salitang oneness na hindi nakasulat, kaya nga ayoko gamitin yung Bible alone eh. Ang gusto kong ginagamit is scriptures alone, kasi ayoko nung hindi nababasa. Pero, alang-alang lang sa mga nakikinig, kasi mas familiar sila sa oneness eh. Kaya sinusundan ko lang yung level ng mga makikinig, lume-level lang ako sa mga nakikinig. Next question. Next question, ikalimang pillars na to na binilatag mo. Sabi mo ang obispo pare may isang espiritu. Anong espiritu ang nasa obispo pare na sinasabi mo? Nasa ano yan? Sa 1 Corinthians, sa Ephesians 11, sadali, bigyan ko yung talata sa'yo. Nasa ano yan, kapatid? Ayun, nasa Ephesians 4:11, Acts 1 Corinthians 12, 4-5, Acts 1:8, 2 Peter 1:21, John 20:21 to 22. Yung mga talatang yan. Yes, anong objection? May objection dito? Anong objection, Brother Sanrio? Hindi po ako humihingi ng talata. Ang tinatanong ko kung ano ang iisang espiritu na nasa obispo at pare. Dapat alam po niya yung sagot. Okay, okay, granted. Ang tanong, Brother Marcumbao, ano yung isang espiritu na nasa obispo at pare? Sagot. Sasagutin ko, kapatid. Nasa 1 Corinthians ang sagot niya. 1 Corinthians 12, 4-5. Ang sabi sa 1 Corinthians 12, 4-5, sabi niya dito, ngayon may iba't ibang kaloob, dapat iisang espiritu. Diyos Ama to. Diyos Ama to. May iba-ibang pangangasiwa, dapat iisang Panginoon. Yan. Diyos Ama daw. Next question. Okay.
Kung Diyos Ama, sige, wag na doon. So, ang sabi mo, ang born again Christian ay wala sa ilalim ng kautusan. So, nasan kayo sa kautusan? 6 pillars mo to na nilatag. Yes na yes. Ang born again wala sa ilalim ng kautusan kasi above kami sa law. Hindi kami pananagutin ng batas. Hindi kami pananagutin. Kung wala ka sa ibabaw, wala ka sa ilalim, nasaan ka? Nasa ibabaw ka. Ang ibig sabihin ng wala ka sa ilalim ng kautusan, yung mga hindi 100% nakasunod sa kautusan, yung 600 plus yung 10 commandments, pananagutin sa ilalim ng batas. May mga talata yan, maubos na yung oras ko. Ang ginagarantiya ko, ang mga mawawala ang kabuluhan, ang pangako ni Yahushua kung ikaw ay nasa ilalim ng kautusan. May talata ko yan. Mamaya, hingin mo sa akin, ibibigay ko sa iyo, kapatid. Hingin mo, ibibigay ko sa iyo. Next question. Kung wala sa ilalim ng kautusan, ano ang tawag sa ibabaw ng kautusan? Kung may ibabaw man. Simpleng-simple kapatid. Nasa under ka ng biyaya. Under grace. Wala sa ilalim. Yes, Brother Sanrio, anong objection mo? Ang sabi ko, kung wala siya kung wala siya sa ilalim ng kautusan, anong tawag sa ibabaw? Ang sabi niya po, under ng grace. Yung under po, salitang ilalim pa din. Ibabaw po yung sinasabi ko, wala po tayo sa salitang under. Ibabaw, hindi po under. Yun po yung tanong. Counter ako, kapatid, ha? Yes, anong counter? Maraming talata yung kapatid. Sa Romans, Galatian, marami yan. Yung wala sa ilalim ng kautusan, inilipat sa ilalim ng biyaya. Kung ayaw niya tanggapin yung aking sagot, problema niya na yon. Pero ang nasa talata, ayaw kasi lumabas sa nakasulat Kung ano lang yung nakasulat, dun lang ako buwabase. Sabi, yung nasa ilalim ng batas, inilipat sa ilalim ng biyaya. Kaya wala kami sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim kami ng biyaya. At naniniwala ko, mas mataas ang biyaya kaysa sa law. Okay. Ito na. Yung objection ni Sanrio, hindi ko magagrant yun dahil sa matibay ang counter objection ni Brother Mark Umbao. So, Brother Sanrio, next question na lang. Okay po, next question. Ang sabi mo, si Kristo ay isinilang sa salita at kayo lang ang may karapatang mag-interpret o aral ng scripture. Ang tanong ko, may sarili ba kayong objection, compelled by the law? Yes, wait lang. Anong objection? Tinitwist niya yung aking pahayag. Ang sabi ko, yung born again, isinilang sa espiritu, nasa James yan. Ngayon, wala ko sasabing kami lang. Hindi, wala akong sasabing gano'n. Wag niyang i-twist. Ang sinabi ko, ang born again, ipinanak sa... Wait lang, Brother Sanrio. Wait lang. Continue, Brother Mark Umbao. No. Ngayon, wag niyang dagdagan yung sinasabi ko kasi iba na ang kahulugan nun. Sige. Hindi pandaraya yung pag gano'n. Brother Sanrio, mayroon kang counter objection doon? Yan po. Meron kang counter objection? Ang sabi niya po kasi, born again Christian ay isinilang sa salita ni Jesus. Sila lang daw ang may karapatang mag-interpret ng aral pagdating. Wala po akong pwede po tayong mag-record. Sige po, kung hindi po tanggap ko po mag-next question na lang po ako. Sige, next question na lang. Okay, next question. Ang sabi mo, ang born again Christian ay katuparan ng John 10 verse 16. Tanong, kung kayo ang katuparan ng John 10 verse 16, sino ang bumuo ng sitas ng John 10 verse 16? Si John. Sulat ni John yan. Next question. Para makarami ka kapatid. Okay, next question. Kung si Juan ang sumulat ng John 10 verse 16, pwede mo ba akong latagan ng standard references? Oo, kasi ang tawag ito, hanapin ko yung ganito lang, sa Revelation, siguro ganito, hindi ko sigurado kung may mababasa, gusto ko maging honest pero sa Revelation, sigurado ko ang sumulat ng Revelation si John kasi may sinabi, isulat niya. Pero dun sa John, hanapin ko, saglit. Kung meron saglit. Objection po. Yes, anong objection? Hindi po tayo dapat gagamit ng Revelation.
references sa Revelation. Ang hinihingi ko sa iyo, standard references, hindi Revelation. May maibibigay ka ba sa akin standard references na ang John 10 verse 16, ang sumulat niyan ay si John? Yes or no? O sige, to be honest, wala. Wala akong standard reference maliban sa research ko sa sa Google, tsaka sa mga Wikipedia na ang kanilang tinuturo, maliban sa na-research ko yan, ang tinuturo nila si John. Pero yun nga, sabi ko nga sa'yo, scriptures alone ako, kaya sana, Bible sana ang gagamitin ko, pero na-realize ko, wala pala sa John na kiniklaim na si John ang nagsulat ng John. Pero, kung standard reference sa pinag-uusapan natin, sa Google, sa Wikipedia, makikita mo sino tinuturong nagsulat ng John, kundi si John. Okay, next question. Ang sabi mo ang born again ay protestante. Can you please define ano ang protestante? Malinaw na malinaw. Si Yahushua at saka si mga apostol ay ang protestante. Dahil ang protestante, kapatid, dumalang pa. Yes. Ano yung objection, Brother Sanrio? Hindi ko tinatanong kung apostol o si Kristo. Ang tinatanong ko, what is protestant? Pakilatag. Kasi sabi ko, protestant ang born again. Sige. Ito. Granted ang objection ni Brother Sanrio, Mark Umbaw, ibigay mo kung ano ang meaning ng protestante. No, bigay ko, kapatid. Sasagot ako, kapatid. Na-excite kasi ako eh. Bibigay ko. Ang protestante, nagpo-protesta sa kasalukuyang status quo, inuukulan, or nakaposisyon sa gobyerno. Ngayon, ganun ba ang ating Panginoon Yahushua? Yes. Time na. Okay. So, yun po. Hingal si Mark Umbaw. Anong pa man, Mark Umbaw, inom mo na ng tubig. Sa mga nandyan sa nanonood sa ating live ngayon, wash out. Okay, ang nanonood sa atin sa YouTube, sa Facebook ay umaabot ng 381. Then ang live nanonood sa YouTube naman is 418. Okay, 418 sa YouTube at 380 sa Facebook.